Dilingid sa ating kaalaman na napakaraming relihiyon o denominasyon ang lumalaganap sa mundo mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon. At bawat relihiyon o denominasyon ay nagpapatutuo na sila ang dating daan at sila ay nasa tamang daan. Ngunit ayon sa banal na kasulatan, may nag-iisa at tanging daan tungo sa ganap na kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ang tanging daan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sinabi ni Kristo sa Juan 14:6 sa wikang Griego, Ego imi iodos, kay Alifia, kay Isui, odes erkhete proston patera, imi diamo. Sa wikang Filipino, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kaibigan at mga kapatid, aming inihahandog sa inyo ang programang Ang Tanging Daan! Isang palatuntunan na hatid sa inyo ng Church of Christ o Iglesia ni Cristo na naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao ayon sa banal na kasulatan. Ang Church of Christ ay may slogan na pinaghuhugutan na We speak when the Bible speaks. We are silent when the Bible is silent. Ang Tanging Daan! Isang palatuntunan na walang ibang layunin, kundi maipangaral ang dalisay na mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Ang Tanging Daan! At ngayon, narito ang mga alagad ng Panginoong Diyos. Hi, magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po sa ating programang Ang Tanging Daan Facebook account. Okay, join po tayo lahat mga kaibigan. Sana po samahan niyo ako sa aking pagtatanghal sa loob lamang ng isang oras ngayong araw ng Sabado, dito lang po sa ating Facebook account. Okay, siyempre po mga kaibigan, ito po ang inyong kapatid Elmer Puntal Kabuyaw na naganyaya sa inyo na samahan niyo ako sa aking pagtatanghal sa ating Tanging Daan Facebook account. Kumusta po kayo? Ganon din ang ating mga kapatiran, kaibigan, dyan sa Visayas at Luzon, buong Pilipinas, ang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yes, ganun din mga kaibigan sa ating mga OFW. Kumusta po kayo sa mga lahat ng OFW sa buong mundo? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Ano mang oras na makita ninyo ang aking live ngayon, ang aking video ngayong araw ng Sabado. Siyempre po mga kaibigan, huwag natin kaligtaan na ibahagi po ang ating programa para po sa ating mga kaibigan. So huwag natin kaligtaan, ibahagi po ang ating live ngayong umaga upang marami po ang ating marating at makasama sa gawain ng Panginoon. Yes mga kaibigan, siyempre po ngayong umaga, bago muna tayo magpatuloy sa dulo ng ating programa, tayo muna lumapit sa paanan ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin at susundan ng isang pambungad na awitin. O Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw lamang ang dapat sambahin at papurihan sapagkat Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng nilalang at may akda ng aming buhay. Una sa lahat, kami po ay taos-pusong humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at mga pagkukulang sa inyo, sa isip, sa salita, at sa gawa, upang kami ay karapat-dapat nasasambit ng inyong napakabanal na pangalan. Ama naming banal, habang kami ay nasa himpapawid, upang ipangaral ang inyong dalisay na mga salita, sa pamamagitan ng programang Ang Tanging Daan, gabayan niyo po kami sa pangunguna ng banal na Espiritu upang ang lahat ng tagapanood at tagapakinig ng programang ito ay makapagtamo ng pagpapalang espiritual. Bigyan mo po ng dagdag na karunungan ang inyong lingkod na siyang mangangaral ng mabuting balita upang ito ay lubos na maiintindihan sa lahat ng taga-subaybay ng programang ito. O Panginoon,
Habang kami ay kasalukuyang humaharap ng pandemya, ang aming pananampalataya, ipagkaloob niyo po sa amin ang tunay na pag-asa at igawad niyo po sa amin ang inyong biyaya at kalakasan upang aming mapagtagumpayan ang matinding pagsubok na aming pinagdaraanan sa kasalukuyan. Ito po ang aming kahilingan ng lubos na pagtitiwala. Ang kapurihan at karangalan ay para sa iyo lamang sa pamamagitan ng inyong bugtong anak na si Jesus. Amen. Kristo, kasalanan ko iakot niya. Sa kamatayon dito sa krus, pinupos niya. Ikan sa lupa sa kanan, ilong niya ako. Ang umadalan, aking isubay, pabubuton mo. Sa Maria, may kaluwasan ako. Hangin ko, hikayat niya kako. Tungkol Maria, may kinabuhi ako. Tungkol Maria, ako ng malinaw. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan sa isang napagandang awitin niya yung umaga. Bisaya song tungod kaniya dahil sa kaniya po mga kaibigan. Ayan, napakagandang awitin po ni kapatid Rowell Lascia. Ayan mga kaibigan, ngayong umaga patuloy naman po tayo mag-ngaral o ating pag-aralan po ang salita ng Diyos na ating masumpungan sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteus, unang Timoteus 6:10. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mga kaibigan kapatid, sapagkat ang pag-ibig ng salapi ay ugat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Mga kaibigan kapatid, atin pong pag-aralan ang salita ng Diyos patungkol po sa labis na pagmamahal ng pera. Mga kaibigan kapatid, ang labis na pagmamahal ng pera ay talagang, kung labis ang ating pagmamahal ng pera, ay talagang mahuhulog po tayo ng maraming kapighatian. Yes, ang taong sakim ay di natutuwa ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, ito yung kadahilanan kung bakit nagkakaroon tayo ng gulo, nagkakaroon ng di magandang pagkakaintindihan dahil po sa ating mga gobyerno. Nang dahil sa labis na pagmamahal ng pera, ay talagang nasisira ang bayan po mga kaibigan. Kaya ganun din naman ang pangaral po ng salita ng ating Panginoon. Ang pera sa kanyang sarili ay hindi naman masama. Ngunit kung ito ay labis ang ating pagmamahal, nahuhulog na po tayo sa kasakiman mga kaibigan. Ang banal na kasulatan ay hayag na nagtuturo patungkol sa atin kung paano natin gagamitin ang pera. But isang katanungan po mga kaibigan, ano-ano ang mangyayari kung labis ang pagmamahal natin sa pera? Yan. Yun po
po yung bigyan natin ng kasagutan. 3 bagay lang po ang ating pag-aralan ngayong umaga. Sana po wag niyo muna akong iwan at wag niyo kalimutan ibahagi po ang ating live. At maraming salamat din po sa lahat ng nanonood ng ating programa nung nakalipas na episode po natin. Ayan mga kaibigan, unang-una po, 3 punto po. Unang-una po, ang pera ay hindi naman kasalanan sa kanyang sarili. Bagkos nangangailangan tayo ng pera para po may pambili tayo ng pagkain, pambili ng damit, ang paggawa ng bahay. Hindi na kailangan talaga na may pera po tayo. Hindi naman po pwedeng wala tayong pera, mga kaibigan. So, ganun din mga kaibigan, ang pera po ay ginagamit ng tao. Oo naman po mga kaibigan. Sapagkat sabi ng Proverbs, sa sulat ni David sa Proverbs 10:22, ni King Solomon, sabi niya, the blessing of the Lord make rich and He adds no sorrow. Ayan, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, walang kasamang kabalisahan. Ibig sabihin, kung ikaw naman po ay pinagpala ni Yahweh, ikaw naman po ay pinagpala ng Diyos, talagang walang kasamang kabalisahan yan. Hindi ka nababalisa at hindi ka nagkaroon ng problema kung ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon. Sapagkat masaya po ang ating sarili, masaya po tayo, at nagagastos po natin ayon sa kalooban ng Diyos ang ating pera. Kaya mga kaibigan, inaasahan po natin yung perang binibigay ng Diyos. Yun po yung ginagamit natin na pantusto sa ating mga gastusin, sa pang-araw-araw, sa ating pamilya at sa ating buhay po mga kaibigan. Yan nga mga kaibigan, dahil po sa pagtulong ng pera, tulad ng ating sponsor ngayong umaga sa ating programa, si Kapatid Alma Garino and Family. Maraming salamat po sa patuloy nila at ibinalik nila ang kanilang tulong para po sa gawain po natin. Ganon din si Ma'am Annie Gaitera ng Italy. Talagang binalik niya ang kanyang tulong po. Maraming salamat po Ma'am Annie Gaitera ng Italy at binalik niya ang kanyang tulong po para po tulungan po tayo. So, pagpalain po kayo ng poong may kapal. Ayan. Kaya kinakailangan po natin ang pera sapagkat yun, kinakailangan sa gawain po ng ating pamilya. Ayan, ginagamit din ang pera para po pangtulong sa mga nangangailangan. Ayan. Kaya nga mga kaibigan, ang bawat linggo po, ang bawat isa po sa atin ay nagbibigay ng handog para po sa bahay dalanginan upang maitulong tayo sa mga taong nangangailangan po. Sa pangalawang Korinto, Kabanata 9, versikulo 7, ito po, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God love a cheerful giver. Ibig sabihin po, ang bawat isa po ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Ibig sabihin, maluwag sa puso at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig din Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Talaga mga kaibigan, kung tayo po ay nagbibigay, lalo na sa gawain po ng ating Panginoon, dapat po may nagagalak ho tayo. Masaya po tayo at hindi po tayo napipilitan sa pagbigay sapagkat minamahal ng Diyos ang lahat ng nagbibigay na masaya. Yan mga kaibigan, hindi po pwede mga kaibigan na tayo po ay magbigay lalabag sa ating kalooban, hindi po masaya ang ating Panginoon doon po mga kaibigan. Kaya ang bawat isa ay talagang maluwag sa kanyang puso at sa kanyang pasya na magbigay o magtulong sa gawain po. Kaya ginagamit po ng pera para po pangtulong. Kung tayo naman po ay tutulong na hindi maluwag sa ating puso, ay sayang din naman po. Hindi po nasiyahan ng ating Panginoon at wala pong pagpapala pong ating aantayin. Sapagkat po hindi po bukal sa puso ang ating pagtulong o paghandog sa gawain po mga kaibigan. So kailangan magtulong tayo na bukal sa ating puso. Ayan.
Ano po ang ginagamit ng pera? Ang pera po ay ginagamit po ito sa pantulong sa gawain ng Panginoon. Tulad ng sinabi natin kanina sa ating sponsors, Nina Alma and Primitivo Garino, at patuloy silang nagtutulong sa atin. Unexpected po na patuloy silang tutulong para po sa gawain ng Panginoon. Kita naman po nila na sila po ay pinagpala ng ating Panginoon. Ganon din si Ma'am Annie Gaitera ng Italy. Nakita niya po ang pinagpala siya ng Panginoon. Talagang nagbibigay siyang kusa para po matulungan po tayo sa kanyang gawain sa lahat ng pangangailangan po natin sa pamamahagi ng salita ng Diyos. At pagpalain po kayo ng Diyos. At yun naman po ang tamang gawin po ng isang Kristiyano na nakatanggap ng maraming pagpapala mula sa Diyos. Ayon po sa Proverbs 3:9-10, sabi niya, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong kayamanan. Kailangan po parangalan po natin si Yahweh, parangalan po natin ang ating Diyos sa pamagitan daw ng ating kayamanan. Kung wala naman po tayong kayamanan sa ibang bagay, kahit ang konting bagay, pwede po tayong parangalan ang ating Panginoon po mga kaibigan. Sapagkat ito po ang sabi na mula noon at pinakamainam na ani ay siya ay iyong handugan. Yes, kahit na sa ani natin po sa ating mga bukirin, kung may ani ho tayo, hindi lang po naglilimit ito sa cash, sa perang natanggap mo. Kundi maging sa ani po natin, pwede natin handugan ang ating Panginoon. Yung bukal sa puso lang naman po, hindi po yung talagang ayaw na ayaw. So, wag na lang. Okay, pangalawang punto po mga kaibigan, ang labis na pagmamahal ng pera ay nawawala tayo sa pananampalataya. Yes, maraming mga kaibigan natin, maging pastor man, maging ministro man, o maging tagapangaral man ng salita ng Diyos, ay nawawala po mga kaibigan sa pamagitan ng pera. Kaya sila po ay talagang lumayo sa ating Panginoon dahil ng pera po mga kaibigan, tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos dahil ang kanilang nais po ay magkaroon sila ng maraming pera. Ayun po mga kaibigan, ito po. Sa unang Timoteo 6:10, ito po, sapagkat ang pag-ibig ng salapi ay ugat ng kasamaan. Yes mga kaibigan, ibig sabihin ugat ng kasamaan. Dahil sa naghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasakdal sa maraming kabigatian. Yes mga kaibigan, eto marami namang tao talagang nawawala sa kanilang pananampalataya mga kaibigan sapagkat labis ang kanilang pagmamahal sa pera. Gusto nilang yumaman po mga kaibigan. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi po kayo yumaman. Pero bigyan po kayo ng Panginoon ng peace of mind. Talagang yes mga kaibigan, kahit wala man kaming pera, o wala man kaming maraming makain, pero masaya po ang buhay po namin sapagkat po naramdam po namin ang pagyakap ng aming Panginoon, ang pagyakap ng ating Panginoon sa aming mga buhay bilang tagapangaral ng salita ng Diyos. Yan mga kaibigan, kahit na walang magsishare, pero patuloy pa rin po kami sapagkat ramdam po namin ang pag-ibig ng Diyos na sa aming ginagawa po mga kaibigan. Ganon ang Diyos mga kaibigan, hindi tayo pababayaan sa ating pangangailangan. Yes, nalulunod sa maraming kapighatian. Kung sobra-sobra po ang paghangad ng sa ating sarili ng pera, ay talaga mahuhulog po tayo sa masasadlak ho tayo sa maraming kapighatian. Yung maraming mga taong nakuha nila ang kanilang pera sa pamagitan ng hindi magandang pamaraan, ako po, hindi po masaya ang kanilang buhay. Marami po yung kapighatian. Kaya mga kaibigan, mabuti na lang po tayo na tayo po ay walang pera, ngunit masaya naman po sa ating buhay po mga kaibigan. Kaya huwag na natin hangarin ang maraming pera sapagkat mahuhulog tayo sa maraming kapighatian. Ayan, konting pera lang, okay naman po yan. Pero maraming salamat din po sa mga taong mga kusang nagbibigay tulad ng mga ilang content creator na talagang nagbibigay sila kung ano ang kanilang natatanggap, ginagamit nilang pantulong sa kapwa. Yun naman po ang nais ng ating Panginoon na yung matanggap po nating pagpapala ay maitulong din po natin sa ibang nangangailangan. Okay, kung maging sakim po tayo, wala po tayong bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Ayon po sa unang Korinto 6:9-10, ito po ang sinabi ni Apostol Pablo.
Hindi ba ninyo alam na ang mga kasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili, ang mga nakikiapit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakipagtalik sa kapwa lalaki o babae, mga magnanakaw, sakim, nanglalasing, nanlalait sa kapwa at nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kukunin lang po natin yung sinabi ni Apostol Pablo dito, yung magnanakaw at sakim. Yes, mga kaibigan, doon pumapasok yung kasalanan. Kung tayo naman po ay sakim po tayo sa ating pera, ayaw natin tumulong sa iba, ayaw natin tumulong sa gawain ng Panginoon. Ako, nahuhulog ho tayo sa kapighatian dyan. Sakim. Yung magnanakaw at sakim, talagang walang bahagi sa kaharian ng langit. So, nagkakatakot po mga kaibigan. Ayan, pangatlo po, pangwakas na punto, ang labis na pagmamahal ng pera ay nasasangkot sa maraming kapighatian, walang kontentuhan sa buhay po mga kaibigan. Hindi po tayo marunong makontento. Ayun po, ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 6:17, ang mayaman ay material na bagay, utusan mong huwag magpataas at huwag umaasa sa kayamanan. Kayamanang lumilipas, sa halip umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng bagay para sa kasiyahan. Ayun po mga kaibigan, sinabi ni Apostol Pablo. Huwag kayong magmukhang pera at mayama at masiyahan sa Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo kung ano ang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Yan po mga kaibigan, kung huwag ho tayo maging sakim, magmukhang pera, sapagkat kung tayo ay magmukhang pera, nalilimutan na natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po mga kaibigan, huwag tayong maging sakim. Ayan, ang pera po ay nakaka-impyerno po mga kaibigan. Santiago 5:5. Pakinggan ninyo ito mga mayaman. Tumatangis kayo at humahagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Ayan. Bulok ang inyong kayamanan at kinain ng mga mapanirang insekto sa inyong ang inyong mga damit. Pinakalawang ang inyong mga ginto at pilak at kawalan din iyon na magiging katibayan laban sa paraang apoy na tumutupok sa inyong laban. Yun ang kayamanan natin inimpok ninyo para sa huling araw. Mga kaibigan, nakakatakot po mga kaibigan. Kaya huwag tayo talagang sobrang magmahal sa kayamanan o anumang bagay dito sa mundo. Kaya ito ay matutupok at kakainin ng apoy mga kaibigan. Kaya ang mga mayaman, maingat po tayo, huwag sobrang manalig po sa ating kayamanan, kundi manalig po tayo sa ating pong may kapal, sapagkat kung labis ang ating pagmamahal ng ating kayamanan, wala pong buhay na walang hanggang matatanggap po natin. Kaya gagamitin mo ang iyong kayamanan, magitan ng pagtulong ng gawain ng Panginoon, pagtulong sa ibang tao. Yun naman po ang ating tungkol dito sa mundong ibabaw po mga kaibigan, na magtulong at tulungan po natin ating mga kapwa. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat po mga kaibigan. Kumusta po ang inyong buhay? Sana po may napulot kayong aral sa umagang ito. At ayan po mga kaibigan, huwag niyong kaligtaan na ibahagi po ang ating live po ngayong umaga, upang ang ating video ngayong umaga po mga kaibigan, upang marami-rami po ang ating marami po ang marating ng salita ng ating Panginoon. Ayan, nabubulol nga tayo mga kaibigan. Isang awitin po para po sa inyo mga kaibigan. Sa kamay ng Diyos nakasalalay ang ating buhay at kaligtasan.
Diyos na nagbigay buhay, kaligtasan natin sa Kanya. Patahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay, dahil Siya ang susi at ang tagumpay. Pagkalat ka si Jesus ay nasa iyong buhay, makakabit mong liwanag at pag-asa. Yan, maraming salamat po mga kaibigan sa isang napakagandang awitin po. Unahin mo ang Diyos sa iyong buhay by Ma'am Richelle Sangkap. Yan, maraming salamat mga kaibigan sa inyong panonood ngayong umaga. Siyempre po, shout out po sa lahat na nakikinig at siyempre nanonood sa ating programa. At bago po yan, maraming salamat sa ating butihing sponsor, Alma and Primitivo Garino and Family. Maraming salamat po, pagpalain po kayo ng ating pong may kapal. Ganun din si Ma'am Annie Gaitera ng Italy. Maraming salamat po sa walang sawang pagtulong po sa gawain ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng buong may kapal at ingat po kayo lagi. At siyempre po sa lahat ng mga OFW, magandang umaga po sa inyong lahat dyan na nanonood. At thank you very much. No, maraming salamat po mga kaibigan. So maraming salamat sa nagsishare. Ganon din sa mga kaibigan sa nanonood sa ating YouTube. Mga kaibigan, i-follow nyo ako sa aking YouTube, i-subscribe po ninyo. Ganon din sa ating Facebook account ng Ang Tanging Daan. Yan, maraming salamat. Hello po sa lahat ng nanonood dito sa Pilipinas. Magandang umaga po. At lahat-lahat na po mga kaibigan. Ganon din sa mga OFW. Maraming salamat po. At sana po may napulot kayong aral ngayong umaga. At pagpalain po kayo ng ating pong may kapal. Maraming salamat. God bless everyone. Ingat po tayong lahat mga kaibigan. Inyong napakinggan ang programang Ang Tanging Daan. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay inyong nakamtan ang pagpapalaang espiritual. Hanggang sa susunod na pagkakataon, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik. Jesus,